Kailangan ba natin pag-usapan dito yan? Um, Ba't napupuntong hininga ka? Isa ako sa mga individual na nakaranas ng Mhm. bullying. Wala, umiiyak lang ako tapos iniisip ko bakit binugbog ako. Nung binugbog ako, tapos hinatid ako sa bahay namin, bit-bit na lang ako. Hindi na ako makalakad, hindi ko magalaw ang buong katawan ko. Okay. Tapos sabog-sabog mukha ko. Tinanim ko sa sarili ko na hindi na ako mabubuli. At never ako makakakita ng nambubuli. Dadasal ako, mukha lang hindi. Yung pinakamalaki na hiniling ko sa Diyos, yung nakarang relationship ko. Sinag Spotlight. Hi, welcome to Sinag Spotlight. Ngayong araw na to, makakasama natin ang isang individual na nung kanyang kabataan, siya ay nabubuli. Sa ngayon, he is leading Filipino community organizations. Joining us here at Spotlight is no other than Delta Violenta. Hi. Actually, sa lahat ng i-interviewin ko, ito yung parang feeling ko, hindi ko alam paano gagawin. Kasi we are close. And parang feeling ko, or iniisip ko, paano ba tayo mag-uusap ng seryoso ngayong araw na to, di ba? Correct. But I'm so happy that you're here. Kinakabahan ka? Oo, kinakabahan ako. Di ba? Hindi ko kasi alam na ganito kabilis. Siguro yun yung issue, no? Kapag when you are so close with someone, and lalo na kaming dalawa, how long have we been friends? 9 years. 9 years, Almost no? 10 years, yes. Oh, so sa haba ng panahon na yon, so we've known each other so well. Alam na alam ko lahat sa kanya halos. And syempre, yung mga ganitong seryosong usapan, parang hindi natin masyado ginagawa. Pagka seryoso kasi kami, ano yun, iba yun, no? Oh, pag seryoso kami nag-uusap, Ano ibig sabihin nun? pinagagalitan niya ako. Ganyan ang dynamics ng aming friendship. Pero syempre, ngayong araw na to, pag-uusapan natin yung journey mo kung paano ka naging isang Filipino community leader. So, Okay. I wanted to understand muna yung childhood mo. So, is this, kumbaga yung pagiging leader ba ng isang organization is something that you were looking, you were dreaming of or something that you believe that you would be able to do later on in life? Nung ikaw ay nasa kabataan pa? Actually, hindi. Kasi, na-involve ako sa maraming mga community service, maraming mga activities sa labas ng bahay. So, hindi ko siya ine-expect na ganun. Kasi ang alam ko lang is, mas madali kasi para sa isang tao na volunteer ka lang. Wala kang masyadong iniisip. Pag pinatawag ka, darating ka na lang. Right. Yun. Pero 'di ba nung kabataan mo kasi may nakwento ka sa akin dati na during your younger years parang hindi ka masyadong involved sa mga community events kasi you were bullied back then. Oo. Oo. So, Hindi- can you hindi tell halata, us diba? more about that particular stage in your life? Isa ako sa mga individual na nakaranas ng bullying. Kasi nung kabataan ko, hindi naman ako ganito ka-strong magsalita sa tao. Hindi ako ganito ka-strong humarap sa tao. Mhm. Sobrang parang ano lang, sasali lang. Active rin naman ako sa school, sa dancing, nagmo-model, tapos sumasali sa mga faces na mga yung faces of school. Ganun Okay. lang. Pero hindi nakakahulugan na na parang sikat ka dun sa part na yun, pero sa kabilang banda, May mga namubuli Oo, sa'yo. kasi syempre, So, anong klaseng pambubullying na experience mo dati? hindi ka kakausapin ng buong classroom. Okay. Ah, So, alienated ka? dumating yung point na 2 weeks akong hindi pumasok.
Okay. 2 weeks akong hindi pumasok tapos sinasabi ko sa parents ko, pumapasok ako, pero pumupunta lang ako sa isang abandoned building sa rooftop. Tapos nagpapalibas ako hanggang alas 5 dun. Anong nasa isip mo during those times? Wala, umiiyak lang ako. Tapos iniisip ko, bakit? Maayos naman ako. Siguro, hindi ko, nung mga panahon kasi na yun, syempre hindi mo maiisip yung gaano kalawak yung mundo eh. Di ba? Iniisip mo lang yung classroom and all, yung school. Mhm. So, wala pa akong idea na ganun kalala yung nangyayari sa akin. Pero yun nga, sobrang affected ako kasi hindi nga ako pumasok eh. Yeah. So you were basically going through depression. Tama ba? Oo, depressed ako noon, sobra. Pero hindi, parang nakaugalian ko din na na kapag may mga nararamdaman ako o may mga experience ako na hindi maganda, hindi ako talaga nagsasabi, hindi ako nagsasalita sa tao. Mhm. Even sa parents. Seryoso? Knowing you, hindi ka nagsasalita? Oo, ganun na nga. Kaya nga, di ba? Kasi sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon, no, ito si Daryl, lagi kayong magkausap nito eh. Yung sinabi niyang hindi siya nagsasalita, parang imposible sa akin, ha? Sa kanya. O kasi, pagdating dito kay Raymond, Wala siyang tigil sa tawag. oo, pag hindi ako ang tatawag, siya ang tatawag. So parang nakaugalian na namin. So, yeah. So back then, kumbaga tahimik ka lang, how did you cope with that situation? Gaano katagal ba nangyayari ang pambubuli sa'yo? Matagal. Kasi nga, parang kasi syempre, lagi kang nakikita ng tao, Mhm. lagi kang sumasayaw sa stage, Mhm. lagi kang nagmo-model sa stage, lagi kang nag-participate sa mga glee club o sa mga any club sa school. Mhm. So lang yung mga tao nakikita mo kaso hindi ka makapag-participate ng maayos kasi nga syempre nakikita mo yung mga kinakatakutan mo na tao. Okay. Yung hindi lang ka-level mo, pati mga higher levels. Okay. So, So kumbaga parang napag-iinitan. napag-iinitan, yes. So, Oo, parang ganun yung thing. So how did you cope with that? sinabi ko sa sarili ko nung bago balikan natin yung sa rooftop, nagulat ako, pinuntahan ako ng mga classmates ko. Kasama yung advisor namin. Okay. As in buong klase? Yes. So, Okay. kasi worried na rin sila. Mhm. So yun, iyak ako ng iyak. Fast forward, naging okay ang lahat. Mhm. Bumalik ako doon, pero tinanim ko sa sarili ko na hindi na ako mabubuli. At never ako makakakita ng nambubuli. Kaya galit ako sa mga nambubuli na tao. Okay. Sobra. So ano nung mga ginawa mo after that? Paano nung sinabi mo na hindi na ako pwedeng mabuli, anong ginawa mo? Ginawa ko pa rin yung mga ginagawa ko. Pero yung mga kinakatakutan ko, hinarap ko. Okay. Yung mga lugar na hindi ko pinupuntahan ko. Okay. Yung mga tao na kinakatakutan ko, dinadaanan ko, hinaharap ko. Okay. Parang sa ganong age, naisip ko na yun. So basically, it's facing your fears head on. And ito rin ba yung naging rason kung bakit ka napunta sa fraternity? Actually, yung pagpasok ko sa fraternity, hindi siya plan. Siyempre, gusto ko kasi, nung time na nabully ako, ang gusto ko sa sarili ko, magpaka-bad boy na ako. Magpaka mayabang, magpaka, alam mo yun, Yung astig para hindi astig para hindi nabubulihin. na ako mabubuli. Mhm. Parang ganun. So, pakalbo ako. Tagal ko ng kalbo. Bago mo pumasok ng college, nagpakalbo na ako. Pakalbo ko, tapos binago ko talaga yung image ko. Tapos nagsuot. Yung mga suot ko dati na pakit-pakit sa school, hindi na. Bad boy image na talaga yung gusto mong i-portray. In short. Basta pati yung pananamit ko, binago ko na. So, ayun. Tapos nung pagdating ko ng college, na-open syempre, open ka sa fraternities, Right. sa lahat ng mga recruitments. Right. Biglang, merong isang fraternity, hindi yung fraternity ko ngayon, ang nag-recruit sa akin. Okay. Pumasok ako sa kanila. Mhm. Ngayon, nung pumasok ko sa kanila, 16 kami. Ako yung Okay. pinakamaliit. Tapos lahat sila matangkad, lahat malaki katawan. Ako yung nakasurvive. Okay. Last day. 2 days. Pero what was your motivation? Ba't sumali ka dun sa frat? Kasi di ba minsan ang connotation minsan, lalo na ng pagkabataan, kapag frat, ito yung mga
sama-samahan lang, barka-barkada, or di kaya minsan protection para pagka kung sakaling mapaginitan ka, mayroong taga-cover for you. May mga ganyang, di bang, Right. Oo, thinking tama yan. back then. Oo. So what was your motivation nung sumali ka sa frat? Ang dami kasi nilang offer na maganda para sa mga panahon na yun, ang daming magandang offer eh. Mhm. May protection ka, tapos kasama ka lagi sa mga activities na ang daming babae, Okay. ang daming mga gandang babae, tapos open ka sa lahat na tipong lalabas ka na sa comfort zone mo eh. Okay. So, naisip ko na mag-join, yes. Then, yun nga. Then, kaso, yung last 2 nights ko dun sa isa, parang hindi naging maganda yung resulta. So, nagbully ulit ako. Nabully ulit ako ng mga kasabay ko na grupo ng mga kabataan. Na isang school sila, Okay. ako lang sa Asia Pacific, tapos yung ibang school. Tapos, ako lang ang nakasurvive. Tapos yung mga kasama nila, hindi nakasurvive. Mhm. So, yung mga kasabayan ko na nag-aantay na lang doon sa parang initiation, Mhm. sinundo ko sa bahay. Pag sundo sa akin sa bahay, sumama ako syempre. Syempre, neophyte ka eh. Mhm. Binugbog na naman ako. Nung binugbog ako, tapos hinatid ako sa bahay namin, bit-bit na lang ako. Okay. Dahil hindi na ako makalakad, hindi ko magalaw ang buong katawan ko. Okay. Tapos sabog-sabog mukha ko and all. Tapos, nagalit sa akin yung parents ko at ate ko. Kaya yun, hindi ko rin nasabi na nag-quit ako doon. Mhm. Tapos yun, hanggang sa binalikan nila ako, binabalikan nila ako para humingi ng tawad and all. Tapos hindi na ako You did not join anymore. Hindi na. Pero may sumunod pa na sumali ka ulit. So ngayon, what is the motivation? Ba't naman sumali ka ulit dun sa kasunod? Kasi if you have had a bad experience doon sa isa mong grupo na nasamahan, bakit susubok ka pa ulit? Parang baka halos pareho lang din ang mangyari. Tulad nga ng sinabi ko nung high school ako, hinarap ko yung lahat ng mga kinakatakutan ko. Lahat ng mga bad experience ko, gusto ko itama. So yung bad experience ko sa isang grupo na yun, tinama ako dito sa fraternity na pinasukan ko. I'm not saying na na hindi maganda yung ibang mga fraternities. Ang curious lang ako kasi was it more of the sense of belongingness and being a part of a group since nung mas bata ka pa, nabubuli ka, and then you were welcome, sabi mo kanina, di ba, maraming magagandang opportunity, may mga nakilala ka, may mga nakakasama ka sa iba't ibang activities. So yun ba yung pinaka naging major factors on why you joined these particular groups? Actually, nakita ko yung opportunity na yun para mas maituloy ko yung ginagawa ko. Kasi bago ko pumasok dun sa fraternity na sinasabi ko, volunteer na kasi ako sa barangay, sa mga, ang tawag dito, sa mga nabagyo, mga ganyan, nabagyo, pupunta kami ng Real Quezon, Yeah. pupunta kami sa mga ganitong volunteer ka lang, sasakay ka lang, mamimigay ka and all. Mhm. Sa barangay, sa municipal, sa provincial, lahat yun ginagawa ko as a volunteer. Okay. So nakita ko yung opportunity na yun na pasukin ko kasi mas parang feeling ko that day, that moment ay mas lalawak yung connection ko, tapos mas marami ako magiging activity as a volunteer. Ganun lang siya. Okay. Pero, so kumbaga, nung bata ka pa, naiisip mo na being part of this group is not just about for protection or not just about sense of belongingness, but also being able to do the things that you wanted to do, kasama na dyan yung pagtulong. Kaya rin ako pumasok sa fraternity. 3 kasi yung kapatid kong babae. Okay. 3 yung kapatid kong babae. Tapos, gusto ko silang protektahan. Kasi nung mga panahon na yun, kapag pumasok ko sa fraternity, parang ang astig mo, kala mo, kaya mo na lahat. Yes. Tapos, kala mo, mapoprotektahan mo na yung buong mundo, yung mga pamilya mo and all. Ganon ko siya tiningnan. Mhm. So, ayoko rin kasing mangyari na
Siyempre, darating yung panahon magkakaanak ako, Right. magkakapamilya ako, tapos marami ako malalawak yung pamilya ng pamilya ko, Mhm. ang dami kong magiging pamangkin. Ayoko sila mabuli. Right. But of course, apart from being a member nung iyong grupo, ay nag-progress din naman yung involvement mo within the group, di ba? Kasi naging leader ka din doon sa grupo mo. Yes, oo. Bago nga ako naging leader, nakakatawa kasi naging leader pa ako ng simbahan. Mhm. Wala naman nakakatawa doon. I mean, ang ibig ko sabihin, Bakit nakakatawa yun? totally opposite. Oo. Bago ako nagsalita sa mga volunteers, sa mga tinatawag kasi namin residente yung mga Yeah. members namin eh. Bago ako magsalita sa mga residente, sa mga members, nagsalita muna ako sa mga Brad at Cisco sa simbahan. Mhm. Nag-start ako ng Kids for Christ, Youth for Christ, Singles for Christ. Tapos naging sakristan pa ako. Akala ko Couples for Christ na yung kasunod eh. Hindi. Ang una kong grupo ang una kong grupo na pinasukan is Knights of the Altar, Ah, okay. COA. Okay. So, yun yung pinakauna ko na pinasok na grupo, Knights of Mhm. the Altar. So, naging sakristan ako for many years. Naging counselor ako sa barangay namin. Mhm. Tapos, ang dami. Oh, Ang so dami. ano yung rason bakit nagpapaka-involve ka sa napakaraming roles within the community, specifically pagdating sa leadership roles in organizations? Gusto ko kasing lumawak yung connection ko. Mhm. Lumawak yung connection ko, hindi para sa sarili ko, sa pamilya ko na. Yeah. Lumawak yung connection ko dahil mas malawak na connection, alam mo naman natin, Yeah. mas malawak na matutulungan. Mhm. So yun lang naman. Wala akong, Yeah. wala akong plano na pag umuwi ako ng Yeah. Pilipinas, tumakbo ko sa politics. Wala. But it's really more of community service, di Community ba? service lang. So it's been a big part of your life, yung pagsaserve sa community. Meron bang particular project or initiative na sa tingin mo, ito yung pinaka-proud ako na nagawa ko? Meron. Actually, marami. Pero yung pinaka gustong-gusto ko na sarap-sarap ng pakiramdam, yun yung nakapagpauwi ka ng OFW na hirap ng umuwi. Walang pantiket, ganyan. So, yung part na yun, kapag nakapagpauwi ka kasi ng OFW o ng isang distress OFW, ang sarap sa pakiramdam. Kasi alam naman natin na kapag nagbabakasyon tayo, paglabas natin ng eroplano, ang sarap ng pakiramdam. Normal na bakasyon. Yes. Ano pa yung nagpauwi ka ng isang tao na hirap na sa buhay, tapos ikaw yung dahilan, hindi ka man nila matandaan Mhm. o hindi ka man nila maalala balang araw. Yung achievement na yun, yung araw na yun, okay na yun, cut mo na yun. Period, natulungan mo siya. Ang sarap na sa pakiramdam nun. So sa ngayon, di ba, ikaw ay chairman ng Alpha Kappa Rho. Ikaw din ang chairman ng the Brotherhood Organization. Yes, And ako you yung also kami, hold an international role sa Alpha Kappa Rho. Yes, ako yung sa fraternity ko, former vice chairman ako ng buong mundo. We are talking about 55 countries. Okay. Tapos ngayon, tapos na yung term ko, 2 terms. Mhm. So, kakatapos lang actually. Yeah. So, nilagay na nila ako sa parang vice ng buong may OFW. I see. So, lahat Okay. ng may OFW na bansa. Okay. Kasi may mga may tinatawag kaming residents tsaka OFW. Oh, yung mga residents na sa Pilipinas. Hindi. And then, sorry. Yung mga resident, Okay. yung mga Migrants US, na. yeah, migrants, yes. Okay. So basically, what I wanted to know kasi, di ba, parang you are heading organizations right now. And tulad nga ng nasabi mo, ang isa sa mga motivations mo on why you are continuing to do this is for community service, yung makatulong. Pero if you are holding a position kasi in your organization, kanino ka lalapit kapag ikaw naman yung may kailangan ng tulong? How do you deal in circumstances in life when you feel na parang kailangan ko ng tulong? Well, ang dami nang nangyari sa buhay ko, Mon. Alam mo Tulad yan. ng, Dami nang
daming beses na ako sinubok ng panahon. Sabi nga Mhm. nung tatay ko sa akin, pinanday ka na ng panahon, anak. Mhm. Pinanday ka na ng panahon, kaya wag mo sukuhan lahat ng yan. Mhm. Tulad mo, pag kailangan ko ng tulong, nandiyan ka lang. Pag kailangan ko ng kausap, nandiyan ka lang. May time din na wala. I know. Ang daming, well, pinagmamalaki ko naman mayaman na mayaman ako sa pamilya at saka sa kaibigan. Mhm. Yung kahit hindi ako humingi ng tulong, lumalapit sila, ang dami nagche-check sa akin. So, yun yung pinagmamalaki ko na alam kong hindi ako iwanan ng mga kaibigan ko. Well, hindi ko naman din naisip ko rin yan. Actually, maganda yung tanong mo na yan. O kasi 'di ba, Oo, parang usually kapag ka nag-lead ka ng isang grupo, parang kailangan ikaw yung pinaka-strong, ikaw yung pinaka-tough. Oo. Lahat ng nandiyan, ikaw ang magsosolusyon sa problema ng mga tao. So ngayon, paano kapag ikaw yung may problema? 'Di ba? Oo, tama. Parang ang hirap nun lalo na kung dun mo dine-devote yung oras mo, yung panahon mo. Wala kang masyadong na-establish na ibang relationship. So paano ngayon kung halimbawang ikaw na yung nangangailangan? Parang ang hirap magpakita ng weakness. Totoo yan. Kaya Totoo ako curious on how you are managing that. yan. Balance lang. Dadasal ako. Mukha lang hindi. Wala namang nagsasabi. Bakit ba tumitingin lagi? Lagi akong humingi ng lakas ng loob sa Diyos. Mhm. Lagi akong nakikipag-usap sa Kanya. Na maliit man o malaking bagay yung problema ko. Ano yung pinakamalaking yun yung- hiningi mo sa Diyos? Ako, actually, wala akong malaking hiningi sa Diyos kundi yung, totoo no, serious Or to idinasal? Hindi, dinasal? Kailangan ba natin pag-usapan dito yan? There could be situations in life wherein feeling natin etong story na to, we don't need to tell everything in detail, but you know that this could inspire people na if you are doing this, if you are trusting something or someone, then you will be able to inspire other people on how to navigate through their circumstances din. Yung pinakamalaki na hiniling ko sa Diyos, yung nakaraang relationship ko. Yun lang, wala lang iba. Kasi ang kadalasan na hiningi na dinadasal ko, yung dinudunog ko sa Diyos is yung sa family ko lang din talaga at saka sa friends ko. Walang iba. Mhm. Totoo yan. Alam mo yan. Yeah. Hindi ako naghahangad ng kahit anong bagay o kagandahan na pwede mangyari sa akin. Hindi ko alam bakit naging gano'n na yung mentalidad ko. Ganun ko siya na-develop eh. So, yung tinatanong mo na ano yung pinakamalaking nahiling ko sa Diyos is, yun nga, yung sa humiling ako sa Kanya ng isang imposibleng bagay. Sabi ko sa Kanya, Lord, boss, baka pwedeng pakita mo sa akin saka ano yan? Binigyan ka ng background music. Pakita nyo sa akin yung totoo. Pakita nyo sa akin yung totoo. Tsaka parinig nyo sa akin yung totoo. Sa ngayon ba, na stage ng buhay mo, nakita mo na ba yung totoo? Narinig mo na ba yung totoo? Oo, grabe yung pinakita sa akin. Promise. Alam mo yan, Mon. Na, Was it worth it? something painful when you saw it, when you heard it? Sobra. Siyempre. Hindi mo ina-expect yung ganun na mangyayari sa'yo. Hindi ako May mga bagay- santo na pasimplihin natin. Pag niloko mo ko, balik ko sa'yo ng... Or may mga bagay siguro na nagawa ka that you are not really proud? Hindi ako proud. Oo, totoo. Lahatin mo na. Lahatin mo na yung lahat ng kalokohan sa buhay. Yeah. Pero yun nga, hindi nakaka-proud. Lagi ko nga sinasabi sa mga residente namin, sa mga tao na nakakausap ko, sa mga couple na nakakausap ko, Mhm. yung mga binibigay ko sa kanilang advice, lalo na sa mga residente namin ang sabi ko sa kanila, hindi importante na matakot sa yung tao. Mhm. Wag nyong i-achieve o wag nyong ipangarapin na
matakot sa inyo yung tao. Unahin nyo na makuha yung respeto ng tao. Mhm. Kasi pagdating sa, kapag takot sa iyo yung tao, pagtalikod niyan, wala na. Laglag ka na niyan. Lahat nasasabihin sa iyo niyan. Mhm. Pero kapag may respeto sa iyo yung tao, kahit nakatalikod ka, pagtatanggol ka niyan. So, Yeah. ganun ko lang siyang na-build. Ganun ko siya laging sinasabi kasi yun yung laging pinapaalala sa akin ng parents ko, ng tatay ko. Mhm. Mas importanteng mas respeto ang Mananaig. parang ganun, yes. Yeah. Hindi takot. So looking back at the journey of your life, nasimulan natin to kanina that the story about your youth wherein you were bullied and then later on you became part of a group na akala mo yun na, hindi pa rin pala. And then naging member ka ng isa pang grupo and then you've had projects and you have a lot of things that had happened to you in life katulad ng binabanggit mo ngayon na ipinagdasal mo ng husto. What was the greatest learning that you've had over these years? Ba't napubuntong hininga ka? Learning, mga natutunan ko, siguro actually, ang dami mo nang sinabi sa akin before. Mhm. Sama na kita. Okay. Ang dami mo nang sinabi sa akin na dapat pinakinggan ko. Pero ngayon ginagawa ko. Mhm. Nung ginagawa ko siya, tama pala. Mhm. Kasi nga sabi ko sa binild ko yung sarili ko na loko-loko, Mhm. astig-astig, Mhm. maangas lang. Gumawa ka ng ibang image, Gumawa ko di ng ba? ibang image eh. Pero yung mga nakasakit ba sa'yo dati? Yung mga nambully sa'yo at mga nakasakit sa'yo? Kaibigan ko sila ngayon. Okay. So have you, yun yung actually yung question ko, have you forgiven them? Sobrang kaibigan ko sila ngayon. As Okay. in, inaano ko Lahat ng nakasakit, ah. So, hindi, pero yung ano na yun, yung Yeah. Yeah. 100%. Mga kaibigan ko sila ngayon. Okay. Inaanak ko lahat ng mga anak nila. Okay. That's good to know. Oo, Kasi yun tsaka- naman talaga din ang importante, di ba? Tsaka natutulungan ko sila, natutulungan nila ako. Mhm. Yung talagang normal lang And I na. guess that's part of maturity ng individuals that you get to let go of the past kahit gaano pa kapangit yan or kahit gaano pa ka-negative yan. And just looking forward into the future. So sa ngayon, what's next for Delta? Actually, hindi ako sanay ng Delta. Ba't ba Delta pangalan mo? Kasi ang pangalan ko talaga, Daryl Kaya Jan nga, Violenta. ba't Delta ang ginamit mong Delta. screen name? Kasi ang tawag sa akin ng parents ko, Da. Okay. Ang tawag sa akin is Da. Tapos, DA, Daryl. Yeah. Da. Delta Alp. Tapos sumawa kasi ako ng naging manager kasi ako ng isang basketball team. Okay. Tapos yung pangalan ng basketball team is Delta Alpha. Okay. So, dyan nag-start So, yung doon na Da. nagsimula yun. Then, pinalagay ko siya sa sasakyan. Right. Tapos, ginamit ko siya ng alias sa fraternity. Mhm. Hanggang sa, wala na. Nakalimutan na yung Okay. Daryl. Yung mga closest, mga malalapit ko mga kaibigan, Yeah. yun na lang ang tumatawag sa akin ng Daryl. Even Okay. my parents, hindi, nanay ko tinatawag akong Daryl. Okay. Tatay ko Delta nang tinatawag Ako sa din, akin. Daryl, ang tawag. Actually, Oo. hindi nga ako sanay ng Delta. Pero going back to the question, what do we expect from Delta in the coming years ahead? How do you see your life? Personally, in your group? Simple lang, simple lang. Actually, yung lahat ng mga tanong mo, yan na yung pinakamadali para sa akin. Mahirap ba yung kanina? Oo. Okay. Yan ang pinakamadali sa akin. Okay. Kasi pagdating sa, ang plano ko na lang kasi from today hanggang sa future, tuloy ko lang yung mga ginagawa kong tama. Tulad ng lahat ng mga sinasabi ko sa mga residente o sa mga tao na naniniwala pa rin na may respeto sa akin, Yeah. na tuloy-tuloy lang yung mga ginagawa naming mga humanitarian, yung mga Exactly. projects na nag-i-involve sa, not only sa mga members, but we are targeting kahit anong nationality. Okay. Well, actually, maganda na nabanggit mo yung about humanitarian causes. Kasi many of the people, kapag naririnig nila yung fraternity, being part of a group, parang baka gulo lang ang magiging kahihinatnan niyan or di kaya barkada lang. So, what do you want to tell individuals? Kasi baka mamaya may mga magulang, tapos yung mga anak nila gustong sumali sa ganong grupo. What is it in a fraternity that makes you the person that you are? And maybe, siguro, how did it shape you
as an individual, yung pagsali mo dyan sa fraternity. So at least they can also, be at peace na, ganun yung nangyari sa kanya. Well, alam naman natin lahat pag sinabing fraternity Mhm. o sinasabing fratman ka, gulo. Alam naman natin Yeah. from the beginning, ganyan talaga. Siguro during the younger years kasi ganun, ano? Yes. Mm. Yan nga ang dapat na mabago. Yan din naman ang inisip ng parents ko. Parents ko, yung mga kapatid ko, yung family ko, tsaka ibang friends ko. Hindi maganda yung fraternity before. Mhm. Yan, pero nasa tao lang naman kasi yan eh. Kahit anong ipapasukin mo na grupo, Right. nasa choice mo. Choice mong maging tao. Right. Isang mabuting tao. Ganun lang kasimple. And I'm so glad na dito sa Qatar, there is a particular organization for all of these fraternities. Oo, syempre maganda. Anong pangalan nga nito? The Brotherhood Organization. So- TBO. so Kilala kung- kami as TBO. Yeah, so kumbaga, instead of having conflicts, or maybe there were conflicts before na na-resolve na, ngayon you are strengthening yung bond between these multiple groups and you created an organization para yung mga causes ninyo would be aligned and nakakapag-collaborate kayo. Di ba? Oo, totoo. Kasi actually hindi naman din namin ako or kung sino man na magagawa yan as kami lang mismo na mga leader ng isang organization. Hindi mabubuo yung TB kung hindi rin iisa yung hangarin ng lahat ng mga leaders ng fraternity. Yeah. Which is, ibig sabihin, lahat kami, ganun ang thinking namin, na mapaayos, mabago yung nakasanayan o nakalakihan na pananaw ng isang normal na tao sa fraternity. Right. So, yun, ginawa yung movement na TBO dito many years ago, Mhm. para mapakita sa buong mundo na kaming nandito sa Qatar magkakaibigan, magkakaiba man ang nakasanayan, ang sinusunod na doktrina o bylaws ng kung sino mang organization, isa pa rin yung hangaran namin, yung Makatulong. Makatulong na doon kami lahat nagtagpo Mhm. at bumuo ng TBO. And these are you now have projects, Dami, nagko-collaborate dami, kayo. oo, dami. Tulad ng, sample. Sample, feeding program. Yeah. Tapos punta kami sa mga distress OFW, pumapasyal kami sa Polowa, namimigay kami ng ngiti sa mga kababayan natin na hindi na nawawalan ng pag-asa sa buhay. Yeah. Nakakatulong din kayo sa Namimigay Pilipinas kami ng kapag may ticket. calamities. Tapos pag may calamity, actually lahat ng pwedeng gawin. Actually, nakasama pa ako sa inyo one time. Mga dogs. Yeah. Diba? Kasi gusto lang din namin ipakita sa lahat na hindi lang naman tao yung kailangan nating pakitaan ng magandang Yeah. asal. Right. Kundi pati yung mga hayop din. Yeah. So kaya kami may ganun ding activity, may ganun ding kaming project. Yung magbibigay kami ng sa mga pinabayaan din ng mga hayop. Yeah. Yun. Yeah. So, ayan, natuwa ako at may ganito tayong conversation. Akalain mo, First time to. hindi kasi usually, sa mga nanonood po, kaming dalawa nito, magkaiba kasi kami. We are First so time. close, but we are so much different. And kapag ka nagkukwentuhan tayo, lagi tayong nagtatalo lang, Pero tas hindi ka nagpapatalo. Syempre, ikaw, nagpapatalo ka. Hindi din. O, hindi din, Hindi di pa ba? magpapatalo. So, ayun, ganun po kami magkwentuhan. But, all things are good naman lagi tuwing Diba? may conversation. Walang napipikon kahit kailan. Correct. Tsaka, nag-upgrade na tayo Bakit? Nag-uusap tayo ngayon, daming nanonood. Ayun na nga eh. So, kaya hindi ako masyadong tumitingin doon. But anyway, thank you so much for Maraming joining us salamat here din, maraming salamat at din. Sinag Spotlight. And speaking Sobra, of Sinag, yung Sinag kasi 'di ba means ray of light. So, going through your journey in life from when you were being bullied, naging member ka ng frat, being a community leader, and everything that had happened in your life, what does Sinag personally mean to you in the context of your life's journey? Sinag for me, ganda ng tanong mo Para sa akin, Sinag is an opportunity.
Opportunity para mabuksan yung lahat ng mga yung mga skill, yung talents ng bawat Filipino dito sa Qatar. Tsaka yung mga yun lang naman. Paano ko ba ipapalawakin? Siguro it's really more of having opportunities and being able to grow. Parang Yeah, ganun so, yung oo, nababanggit oo. mo, no? Mm-mm. So again, Nawawala ako kasi oo nga, may mga naalala ka siguro. Again, thank you so much. Alalahanin mo na muna ulit yan. Thank you so much for joining us here at maraming Sinag. salamat, bestie. And again, to everyone who have enjoyed this conversation, all you have to do is to react to this video, share it to your family and friends, and don't forget to follow us on social media. Our handle is at SinagDM on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. For more entertaining and inspiring content from Sinag Digital Media. Dahil dito sa Sinag, we shine brighter together. Binabati ko lang lahat ng family ko sa Philippines, tsaka dito sa Qatar. Hindi ko na i-mention yung mga names kasi laki ng family ko. At syempre yung TBO, yung buong pamilya ng TBO, yung Alpha Kappa Rho Qatar, Alpha Pi Omega Qatar, yung Samaang Ilocano Qatar, yung Scout Royal Brotherhood or yung SRB Qatar, yung Guardians Qatar, yung Alpha Sigma Qatar, tsaka yung Tau Gamma Pi Qatar. At lahat po ng mga fraternity diyan, panawagan lang po na ang TBO ay open na. Open na po kami sa season 6. Ibig sabihin, welcome po namin at tinatawagan po namin lahat ng mga fraternity na nandyan. Tutulong po ang TBO para mas lumakas at bumalik sa pagiging aktibo lahat ng mga membro nyo. Maraming salamat. Dito sa Sinag, We shine brighter together. Sinag Spotlight.